So ngayong araw guys, gagawa nga pala ako ng shawarma rice na gawa sa baka. Madali nga lang pala ito gawin pero hindi ko nga pala ito magagawa ng matino. Basta ako makaluto lang na masarap, satisfied na ako. So yung gagamitin ko nga pala dito, itong non-stick pan. At para hindi nga pala ito magasgasan, gagamit nga pala ako ng plastic na sandok. Tuwing ginagamit ko nga pala ito non-stick pan, natutuwa ako kasi hindi nadikit yung mga niluluto ko. Kaya ito kahit mahirap nga pala yung gagawin ko, malakas yung loob ko. Kasi hindi na basta-basta masusunog yung mga pagkain. So ito nga palang karne guys, binili ko nga pala ito sa Alphamart. Hindi ko nga pala ito na-depress kaya ayan matitigas pa. Pero no problem dahil hindi nga pala yung basta-basta masusunog. Kaya ngayon guys, parang umiiral na naman yung pagiging professional chef ko. Kung dati nga pala guys, hotdog at itlog lang yung kaya kong gawin. Ngayon kung ano-ano na. Tapos ito nga guys, napansin ko nga pala dito sa baka, ang daming sabaw. Mga mantika nga pala yung kaya dinring ko muna. Ayun kasi yung ayoko kapag kumakain ako ng baka, yung masebo. So dahil sobrang excited ko nga pala guys, nakalimutan ko na nga pala maglagay ng sibuyas. Hindi ko kasi kagad nakita kaya ayun, na-late ko ilagay. Pangit nga pala yung mga hiwa ko dito sa sibuyas kasi mapurol na nga pala yung ginagamit ko. Kaya feeling ko kailangan ko na magpalit ng kutsilyo. Tulad niyan guys, parang niregali ko na nga pala yung kamatis. Dati nga pala guys, sobrang tulis nito pero ngayon parang bread knife na lang. Kaya feeling ko guys, kailangan ko na lang ng pampatulis dito. Baka meron ko yung alam na pwedeng gamitin sa mga kutsilyo. Marami naman kami mga kutsilyo dito kasi mapapurol na lahat. Pagkatapos ko nga pala maghiwa, naglagay na nga pala ako ng seasoning sa shawarma. Yung ginawa ko nga pala dito guys ay tansya-tansya lang. Hindi naman umilig sa seasoning pero this time kailangan. Baka kasi kapag hindi nga pala ako gumamit, maging corned beef lang to. So yung ginamit ko nga pala dito guys ay personal ingredients ko. Kaya nga pala nagkaroon ako dito ng idea kung paano to lutuin kasi nakapanood ako sa TikTok. Kaya ayun, bigla-bigla ako nagki-cravings. Dito nga pala sa lugar namin guys, wala nga pala nagbebenta ng shawarma rice. Kaya gumawa na lang ng paraan at ako na lang yung nagluto. So yun nga guys, dahil professional chef nga pala ako, nag-invento na nga lang pala ako ng sauce. Ito mga ginamit ko nga pala guys, nakita ko nga lang pala to sa rep. At sakto nga pala guys, dahil ginagamitan nga pala to ng cheese tsaka ng mayonnaise. Okay na to, basta craving satisfied. At ulam ko nga pala to guys, no umagahan, tanghalian at gabihan. At gumawa na nga pala ako dito ng malupitang plating. Nag-ala professional chef na naman ako dito sa bahay namin. Kaya tara guys, kain tayo. Shawarma rice nga lang ang ulam. Kung hindi nga pala ito mukhang matino sa inyo guys, ewan ko lang. Dahil para sa akin, perfect na perfect yung pagkakagawa ko dito. So ayan guys, tapos na nga pala ako gumawa ng homemade shawarma rice na gawa sa bahay. Ayan, mainggit kayo. Wow! Hindi nga pala mawawala sa shawarma rice ang potato, tsaka, ayan, cucumber. Syempre guys, kailangan natin to kasi healthy living na tayo. Tapos ayan guys, gumawa nga rin pala ako ng homemade yogurt. Ayan. Titikman natin guys kung anong lasa niya. Ayan. Sarap. So yung lasa nga pala nito guys, sobrang nakaka-proud kasi hindi siya nasunog, nasarap. Titikman naman natin guys, with gulay. Ayan, with gulay. Yung lasa niya guys, matamis, hindi maalat, mamantika, masebo. Ayan, masebo oh. Hindi ko alam guys kung sa luto ko ba yon o doon na sa karne. Sarap. Kain guys. Masabi ko lang dito guys, perfect na perfect siya. Ang rate ko dito ay 9/10. Mamantika lang masyado kaya ayun. Perfect. Ang problema ko lang dito guys, nawala nga pala yung mga gulay. Naumay na ako. Hindi siya masarap kapag walang gulay. Sobrang tamis, para kang kumain ng leche plan. I-rate ko to guys ng 6/10. Nakakaumay. Tapos sobrang sebo.